As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang mahal na Diyos, ating po Panginoon, sa kanya pong kabutihan, sa po maghapon na pamatnubay, pag-iingat, paggabay po sa bawat isa sa atin. At ganoon din, papasalamat tayo sa Panginoon na tayo po ay kanyang pinagkalooban ng magandang pangatawan, magandang kaisipan. At ganoon din,
Papasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil tayo po ay Kanya pong muling pinagkalooban ng magandang panahon upang tayo po muli ay magsama-sama sa kanyang programang Discover the Power of God's Grace. At kami po ay nagpapasalamat na kayo ay muli na makasama sa oras na ito. At muli kasama natin ang ating pong tagapanguna, ang ating pong Pastor Efraim Villaruel na buhat po dyan sa kabilang panig ng mundo. At akin din po binabati ang ating pong mga kaibigan, mga kapatid na nandyan po sa kabilang panig ng mundo. Anong oras man po sa inyo pong kinaroonan, kami po ay masaya na kayo po ay muli namin makasama sa gabing ito. At sa likod po ng ating pong programa, si Brother Rico, ang siya may hawak po ng ating pong technical side. Magandang gabi sa inyo, Brother Rico, at ganoon din kay Brother Melvin, kasi ating kasama dito sa platform. At ngayon ay ating pong bigyan ng pagkakataon si Pastor Epe upang batiin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid. Pastor? Maraming salamat, Part Rani, aking partner sa kamanggagawa dyan sa Pilipinas. Ang ating inaanak na nag-ooperate dito ngayon, si Rico. Part Rafi, nasa duty, kaya tayo lang muna ngayon. So isang maganda, masigla, mainit, masaya, at punong-puno ng pagpapala ang aking pinapaabot dito mula sa Big Apple, New York. Patrani sa ating mga kaklasmate ay pagpapala ng Panginoon at gabay ng banal na espiritu ang ating maranasan ngayon sa ating pag-aaral sa pangalawang yugto ng propesiya ni Daniel, 70 weeks. Okay, so balik tayo, Patrani, sa ating mga classmate dyan sa live Facebook. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, thank you, Pastor. At muli po mga kapatid, katulad po ng sinabi ni Pastor Epe, ay atin pong muling tanawin ang pangalawang yugto ng ating pong topic na 70 weeks, mga kapatid. At handa na natin na po yung atin pong mga pakinig, ang ating pong presensya upang sa gayon, Panginoon, ay mga kapatid ay atin pong malinaw na maintindihan, maunawaan, at atin pong maisakabuhayan ang ating pong mapakinggan sa gabing ito. Pero bago po yan ay nais ko pong yayahan ang lahat na atin pong i-share, i-like ang programang ito. Ipapatid po natin sa atin pong mga naabot ng ating influensya upang sa gayon din sila rin ay maapabutan ng pabalita ng kaligtasan. At tayo po ay sumandaling manalangin, mga kapatid, ilagay natin ang ating presensya sa paanan ng Panginoon. Kakila naming Diyos, kami po ay muling dumudulog sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. At nais namin magpasalamat sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan sa bawat sa amin. Nasa kabila na ay mga pagkukulang, mga pagkakasala, nariyan kayo, tuloy na nagmamahal at umiibig sa bawat sa amin. Ngayon, sa oras na ito, kami pong hinihiling sa inyo, nagabayan ang bawat sa amin. Tulungan kami, Panginoon, na maunawaan ang amin pong mapakinggan, mapag-aralan sa gabi ito, dahil alam namin na hindi sapat o salat ang bawat sa amin sa karunungan, subalit sa pamagitan ng presensya ng Banal na Espiritu na siya magpaaniyag sa amin ng katotohanan na nais niyo ipabatid sa amin, na amin po ito maunawaan, Panginoon. At ganoon din magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming buhay, mabago aming puso at isipan, at tulungan din kami, Panginoon, na ito po yung aming ibahagi sa aming pong kapwa, sa aming pong mga kaibigan, sa aming pong mga mahal sa buhay na hindi namin kasama, Panginoon. At di pa napaabutan ng pabalita, Panginoon. Tulungan kami na maging maayos ang aming programa sa gabi ito. Tulungan ang amin pong tagapunan si Brother Rico. Tulungan po ang amin pong internet connection upang malinaw po itong makarating sa bawat tahanan na napapakakinig ng programa ito, Panginoon. Maraming salamat sa katugunan namin kinadalangin, sa kapatadong pagkukunan at pagkakasala namin. Ang lahat po ito ay aming pinapasalamatan, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa mata niyo, makaparingin ang pangalan ng bugtong na anak, ang aming pong Panginoon sa Kristo. Yan, ngayon mga kapatid, ay akin na po ibinabalik kay Pastor ang panahon upang ihayag ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang mensahe sa gabing ito. Pastor? Okay, salamat, Patrani, at purihin ang Panginoon na tayo ay patuloy uli mag-aaral ng kanyang banal na salita. Higit sa lahat, itong propesiya na napakahalaga hindi upang tayo ay matakot, bagkus tayo ay maihanda sa maluwalhating pagdating ng ating Panginoon Jesus. Bago tayo magpatuloy, Patrani, gusto ko lang batiin yung aking classmate
classmate ngayon sa Bible, pero dati classmate sa high school, si Sister Shirley Limpiado Carbonco. Pinsan niya ni Brother Francisco diyan sa Cavite, Noel Francisco, no? At ganun din si Sister Myrna Doctolero diyan sa Milagros Masbate, at sa mga hindi nag-a-appear dito sa basta lahat ng kaklasmate natin ngayon ay magandang gabi dyan sa Pilipinas. At kung saan man ito aabot, anong oras, kailanman, pagbati sa pangalan ng ating Panginoon Yesus. Dadako tayo sa pangalawang yugto ng 70 weeks. Itong 70 weeks na pag-aralan natin 490 years. Ngayon, last part na tayo ng 70 weeks. Yung last week, yung 27 AD, hindi siya suspended. Kasi merong mga kapatid na nagtuturo na suspended yung last week. So, magiging dangerous ito mga kapatid pag sinuspend ng Panginoon yan. Kasi kinuha nila yun, Part Rani, dun sa malapit na matapos yung 70 years, yung prayer ni Daniel, di ba? Chapter 9, ay wala pang ginagawa ang Panginoon, wala pang nangyayari. Dapat pinangako ng Panginoon na 70 years yung captivity nyo sa Babylon, palalayain ko kayo, pababalikin ko kayo dun sa Israel. Ay wala pa nangyayari. So this time, hindi ko alam kung paano pangyayari. Meron nagtuturo na suspended yung last week, yung last 7 years. Kasi prophetically yung 1 week, 1 day is 1 year. Yung last 1 week, which is 7 years, suspended. So darating pa lang yan. Napag-aralan na natin yan sa tatlong view: preterist, futurist, saka historicist. Pero napag-aralan natin na yung last 7 weeks, fulfillment yun sa gagawin ni Jesus na pagliligtas sa atin. Okay, 27 AD, doon nagumpisa yung last week. Doon ang baptism ni Jesus Christ. Hindi, ang baptism ni Jesus Christ not for repentance, but declaration ng hula ni Daniel sa Daniel chapter 9 verse 27, na i-declare siya as the Messiah. Siya yung magtatanggal ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ganda nga nito, Patrani, at last time na pag-aralan natin, in the middle of the week, doon tatanggalin yung kasalanan ng buong sanlibutan. At syempre, yun yung crucifixion ni Jesus Christ. Okay? Dito na tayo sa second part ng 70 weeks. Ano nga yung 70 weeks na nakita ni vision ni Daniel? Mare. So sa Tagalog, pangitain, sa English, vision, pero pag pumunta ka sa Hebrew, yung 70 weeks na inexplained ni Gabriel, yun ay Mare vision. Mare vision, 70 weeks are determined upon thy people. Tingnan natin, Ayan. So, dito natin kinuha, we allow the Bible to interpret itself na yung 70 weeks, yan yung Mare. Yung last part, last word, na sabi ni Gabriel kay Daniel, understand the matter and consider the vision, yan yung Mare. Okay? Ano yung Mare na yan? Na vision? Ayan, sa verse 24. 70 weeks are determined upon thy people. Kaya nandito na tayo sa second part. Doon sa mga hindi nakapagpanood, tingnan nyo yung last part natin doon. Doon in-explain yun, 27 AD, tsaka yung naganap sa cross ni Jesus. Ang katotohanan ng cross ni Jesus, Patrani at sa ating mga classmate, hindi si Jesus namatay as Diyos. Yung kanyang tinaglay na pagkatao at the incarnation. The humanity that He assumed at the incarnation, yung ating humanity na nahulog sa kasalanan, na kailangan ng kaligtasan, yun ang kanyang tinaglay. Upang doon sa cross, sa kanyang kamatayan, pakireview nyo ito mga kapatid kasi medyo mabigat ito. Sa kanyang kamatayan, kasama tayong mga makasalanan na namatay doon sa cross. 2 Corinthians chapter 2 chapter 5 verse 14. 2 Corinthians 5:14. At doon din sa kanyang kamatayan, kasama yung ating kasalanan, pinatay yung ating kasalanan. Tayo na makasalanan, kasama ni Kristo, yung ating mismong kasalanan, kasama din ni Kristo dun sa kamatayan. At ang pinakamatindi, yung kamatayan na kabayaran ng kasalanan, pinatay doon sa cross ni Kristo.
So, yan ang pinakamatindi. Kaya, the message of the cross is the power of God unto salvation. Magkaparallel yung message ng cross, tsaka the gospel of God or the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Okay? So ngayon, dito na tayo ngayon. Bakit kinuha natin yung 457 BC? Kasi at the beginning, at the beginning, nung pag-pray pa lang ni Daniel, meron na palang katuparan yun. Ganon din tayo pag mag-pray tayo mga kapatid, huwag nating kalilimutan. Sinasagot tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin. Huwag tayong magdududa sa ating mga panalangin. Kung ano pinanalangin natin sang-ayon sa kanyang kalooban, paniwalaan natin na pinakinggan at tinugon ng Panginoon ang ating panalangin. Si Daniel, parang tayo din. Hindi niya makita yung sagot agad. Kaya inexplain ni Gabriel sa kanya, sa umpisa pa lang ng inyong pagsusumamo, meron na kaagad utos sa akin na puntahan kita. Bakit? Sapagkat ikaw ay labis na minamahal. Grabe, ano? Highly, dearly beloved. Dito sa NASB, highly esteemed. Kaya sabi niya, dahil mahal ka at gusto mo malaman ito, pay attention. Pay attention to the message and gain understanding of the vision. What vision? Mare. Ano itong mare? 70 weeks are determined, decreed, maghahati-hatiin. So ngayon, parang background lang ito, nandito na tayo ngayon sa last part ng pag-aaral nitong 70 weeks. Nakita niyo yung 70 weeks? Hinati-hati, decreed, chatak. Hati-hati, 62 weeks. Tapos, 7 weeks. Mula nung pinaalis sila doon, may utos paalis sa Medo-Persia, pabalik ng Jerusalem, 7 weeks. Tapos 62 weeks. So, 69 na yan, plus 1 week. Pag-usapan na natin yan. Dito na tayo sa last part ng 1 week. Yan. Napag-aralan na natin ito. Ano ko lang yung last part ng ano natin. Ayan. Okay, so ready na tayo mga kapatid. Ayan, magandang gabi dyan, Brother Joseph sa Milagros. At sa aking minamahal na asawa, kasama natin ngayon, nanonood din sa ating programa. Okay. In the middle of the week, He will put a stop to sacrifice. Wala na yung sacrificial offering, grain offering. Tatlo yung offering na yan eh. Yung main offering noon, sacrifice, grain, and bread offering. Bakit hindi kasama ang bread offering dito, Partrani? Kasi si Jesus is the bread of life. Yung binigay niya yung kanyang buhay dun sa cross. Para yung buhay na binigay niya dun sa cross, yun yung kanyang tinaglay na pagkatao. Upang sa kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli, yung only begotten Son na buhay ni Jesus Christ na Zoe, shared life na. Kaya ang buhay mo ngayon, ang buhay ko ngayon, buhay natin lahat, kahit hindi pa yung nakarinig ng pabalita, taong talamak sa kasalanan hanggang ngayon, hindi nila alam na yung buhay nila ay buhay ni Kristo na ibinigay sa kanila. Tandaan natin hindi ito pahiram na buhay. Ito ay bigay na buhay. Kaya nabubuhay tayo kahit yung mga hindi pa naniniwala. Yun ang sinasakabuhayan nila, buhay ni Kristo. Kaya yung mga taong nakapakinig ng gospel at magpasakop, susuko sa Panginoon, kasi doon nilang na-discover na ganun sila kamahal ng Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay. Kaya ito na yung, the life that we now live is no longer I, but Christ liveth in me. Okay? So, konting review tayo sa Hebrews chapter 10. Dito tayo sa verse 10. Kung kita nyo naman yan, yan yung crucifixion ni Jesus Christ. By this will,
Anong will? Kalooban ng Ama na bayaran ni Jesus dun sa cross, kamatayan, upang tanggalin ang lahat ng inabot ng kasalanan, aayusin dun sa cross. Kaya isang beses lang ang ating Panginoon ihahain dun sa cross. No? By this will, we have been sanctified. So yung source pa rin ng ating kabanalan, the same pa rin, the cross of Christ. Wala tayong pwedeng maidagdag yung ating tinatawag na pamumuhay sanctification, sanctified life, no? Dito pa rin to galing sa kanyang sacrifice. Through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ngayon, papasok na tayo dito sa yung last part ng 1 week ng pagtapos ng gawain ng Panginoon. Ano itong last part? 34 AD, yung pagbato kay Stephen. Portrani, pwedeng pabasa ng Acts chapter 7, 54 to 60 sa Tagalog. The longest sermon in the New Testament, yung review ni Stephen, kasi magte-testify siya eh. Ang spokesman ng Panginoon talaga si Stephen na isang hintil. Gawa, talatang Ah. 7, kabanatang 7, talatang 54 hanggang 60. Dahil po dito, nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nagsagutan sila sa puso at sila ay pinagalitan nila ng kanilang mga ngipin. Datapwat siya, palibhasa ispus ng Espiritu Santo, ay tumitig ng maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. 56. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapwat sila ay nagsigawa ng malakas na tinig at nagtakip ng kanilang mga tainga at nagkaisang siya ay dinaluhong. 57, 58. At siya ay kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ang mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. Portrani, doon muna tayo hanggang 57, ano? Dito sa highlight, thank you Portrani. Dito sa highlight, narinig nila yung mensahe ni Stephen. Basahin nyo pag may chance kayo yung buong chapter 7. Review ni Stephen yung kasaysayan ng Israel nung panahon ni Moses. Siya ay puspos ng banal na espiritu. Ngayon, nung naririnig ng bayan ng Diyos yung katotohanan ng mensahe, sa halip na magbalik loob sa Panginoon, nagalit sila. Kasi alam mo, Patrani, yung katotohanan, Sakit. masakit yung sa ating pride. Lalo na pag ang feeling natin banal tayo, hindi tayo nagkasala. Yan ang pandaraya ng kasalanan na nananahan sa tao. Kaya itong prophecy at word of God, hindi ito pumipili ng denomination. Para sa lahat talaga ito ang mensahe na ito. Walang sino mang denomination na mas banal kaysa iba. So dito makikita natin yung pag-preach ni Stephen, ang kausap ni Stephen dito, binibigyan ng mensahe yung sariling bayan ng Diyos. Hindi Gentile. Si Stephen, Gentile siya. So, bilang punong-puno ng banal na espiritu, nandito tayo sa last part ng 70 weeks, last week na tayo ngayon. Nakita nyo dyan sa diagram from 27 to 34 AD, yan yung 7 years. Ano nangyari? Nakita ni Stephen, nagbukas ang langit, nakita si Jesus. Saan si Jesus? Nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. Anong year ito? 34 AD. Sa Bible, pag nakita natin yung karamihan kasi ang Panginoon Jesus nakaupo. Pag sinabing nakaupo, pag makita nyo sa Bible na Jesus is sitting in the right hand of the throne of God, hindi yun positioning
Part Rani, na nakaupo siya ng kagaya ng ginagawa natin ngayon. Ibig sabihin, nasa authority siya. Pero pag nakita natin na si Kristo ay nakatayo doon sa kanang kamay ng Ama, ng Diyos, yan ay defense. So Jesus is not only our Savior na nakaupo, He is also our defender, nakatayo. Defense lawyer. Kita mo, Part Rani, ang ganda nito? Apo. Tapos sabi niya, Behold, I see heaven opened and the Son of Man standing in the right hand of God. Pero ang reaksyon ng mga tao, they cried out with a loud voice and covered their ears. Ayaw nilang marinig yung katotohanan. Nature ng tao yan, na ayaw ng tao makinig ng salita ng Diyos. Grabe, no? So, Lord have mercy. Pwedeng patuloy, Part Rani, doon na tayo sa verse 58. Verse 58. Mga gawa, Kabanatang 7, talatang 58. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ang mga saksi ng kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. Verse 59. At kanilang pinagbatuhan si Esteban na tumawag sa Panginoon at nagsabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas sa tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi nito ay nakatulog siya. Ayan. 34 AD nangyari to, Part Rani, no? Apo. Binabati ko yung ating partner. Parang tayo rin, pag hindi natin alam ang gospel, meron tayong feeling na mas banal tayo kaysa iba. Sa sobrang ganit nila, binato nila si Stephen. Tapos yung mga nagtestigo, pumunta doon sa, hinubad nila yung mga damit nila. At doon ibinigay kay Saul. Itong Saul na ito yung naging Paul na naging preacher natin. Ano? Alam naman natin ito. Tapos binato nila si Stephen. Year 34 ito. Anong big deal dito? After 3 days ng crucifixion ni Jesus Christ, the greatest evidence that Christ was the Messiah to be the Savior of the world, from the Jews to the Gentiles, ay yung glorious, maluwalhating pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Jesus. Yun ang resibo na binayaran niya ang lahat ng kabayaran ng kasalanan doon sa cross. So His glorious resurrection was the greatest proof that Christ was the Messiah through His glorious resurrection. Ngayon, ang mga Hudyo ayaw maniwala. Gusto talaga, kaya nag-demand sila ng crucifixion kay Jesus. Hindi naman nila pinapractice yun yung crucifixion. Pero ang isip nila, equated yung Roman cross doon sa hanging on the tree. Ayaw talaga nila kay Jesus. Yun ang nature natin, ayaw natin sa Diyos. Di ba, napag-aralan natin yan sa Romans chapter 8, verse 6 and 7. Hindi talaga ito magpapasakop sa Diyos. So ang nangyari, binato nila si Stephen. At binigay nila yung kanilang mga robes doon sa young man na si Saul. Tingnan mo, Part Rani, yung habang binabato si Stephen na punong-puno ng banal na espiritu. Ano ang kanyang panalangin sa Ama? Kasi sa Sabbath School lesson natin ngayon, practical prayer. Yung nakaraan, nakita natin yung prayer ni Moses. Yung prayer ni Moses na intercession. Sabi niya Apo. sa Exodus 32:32, Panginoon, kung hindi mo mapatawad ang iyong bayan, burahin mo ang aking pangalan sa aklat. Medyo mabigat yan, Part Rani. Yung ipagkakambyo ni Moses yung kanyang eternal life para sa kanyang bayan na nagrebelde sa Panginoon. Si Stephen, ganito din. Naranasan niya dahil ang banal na espiritu, Romans chapter 5 verse 5, ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang agape, sa ating mga puso. So si Stephen, isang hintil na tumanggap ng mensahe ng Ebanghelyo, ito yung kanyang karanasan habang siya binabato, nakaluhod, at ito yung kanyang panalangin, Panginoon, huwag mong, ano ba sa Tagalog yan, Part Rani, yung verse 60? Huwag mong iparatang Huwag mong iparatang ang kasalanan
ang kanila ang kasalanan ito kasalanan. laban sa kanila. Apo. Di ba yan yung prayer ni Jesus doon sa cross? Father, forgive them for they don't know. So sa mga tunay na Kristiyano at tumanggap sa Panginoon, hindi lang tayo nagsasamba sa Diyos, hindi lang tayo nangingili ng Sabat, hindi lang tayo nag-iingat ng kautusan ng Diyos, kung hindi kasama yung pagpapatawad doon sa mga nagbibigay ng physical or emotional na sakit sa atin. Yan ang prayer na tunay. Nagpapatawad doon sa umaapi sa kanila. Grabe, no? So yan, si Daniel, anong prayer ni Daniel? Kasama siya sa pagkakasala ng kanyang bayan. Pero hindi natin mababasa sa Bible na nagkasala si Daniel. Pero by nature, makasalanan din si Daniel. Pero wala siya yung act of sin na record. Kaya nga hinahanapan nila sa chapter 6. Di ba, Padrane? Wala silang makita. So gagawa sila ng paraan. Ang ibig sabihin niya ay hahanapan ng butas. Okay, tuloy tayo. Itong soul na ito, pwedeng pabasa ng sandali lang ha. Bakit? Acts chapter 8 verse 1, Padrane. Tagalog. Mga gawa, Kabanatang 8, talatang 1. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At nang araw na iyon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipagngalat sa lahat ng mga dako ng Hudiya at Samaria, maliban na sa mga apostol. Yan yung sa verse 1. Pagdating dito sa Verse 2. verse 3, Verse 3, datapan, pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y pinapasok sa bilangguan. So kita niyo kung anong ginawa. Pagkatapos ng stoning ni Stephen, itong si Saul, siya yung leader ng pag-uusig. Yan. Ngayon, punta tayo ng chapter 9, verses 3 to 6. Acts chapter 9, verses Habang si Saul ay magpapatuloy ng kanyang gawaing pag-uusig sa mga taong tumanggap kay Kristo, na ang feeling niya, gagawa siya ng kalooban ng Diyos. Acts Patuloy, chapter 9, Padrane. verse 3. At sa kanilang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit na sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Verse 4, at siya ay napasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain ko sa iyo ang dapat mong gawin. Wow. So itong leader ng pag-uusig noon, 34 AD ito, Padrane, nangyari ha. Merong liwanag, nakita naman natin yan sa verse 3. So ngayon ito si Saul, kinausap ng Panginoong Jesus. Pero hindi niya alam na kakilala niya ito. Kaya sabi niya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Saul, sino ka? Ito yung pinagmula nung nagkaroon ng problema si Saul sa kanyang mata. Ngayon, nagpakilala sa kanila, sa kay Saul ito, yung nagtawag sa kanya, bakit mo ako inuusig? Sabi niya, sino ka, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus na inyong inuusig. Tanong dito, Padrane, paano si Jesus inuusig ay umakyat na siya sa langit? Nakita na nga ni Stephen sa chapter 7. Oo nga. Kasi the church on earth is the body of Christ connected to heaven in the heavenly sanctuary. Si Kristo ang ulo, yung bayan ng Diyos, yung mga believers, yun yung kanyang katawan dito sa lupa. Pag sinabi ni Jesus na whatsoever you have done to the least of these brethren, you have done it to me. So nakita natin yung connection, ano? Yan. So 34 AD nangyari ito. Doon din na-convert si Saul.
Kaya titingnan uli natin yung diagram natin ng Mare. Ayan. In the middle of the week, pupuntahan na natin ito yung mga kapatid, sa mga classmate natin dyan, ito yung diagram ng Mare 70 weeks. From 457 BC to 34 AD. Yun ang nangyari yung stoning of Stephen. Yung stoning of Stephen, mga kapatid, ay pahayag ng mga Hudyo, hindi as individual, kung hindi as a nation, bilang isang bansa. That they willfully, deliberately, and ultimately rejected Jesus Christ as the Messiah. So nung nangyari yon, yung mga Hudyo, they committed the abomination that make desolate. Pwedeng pabasa ng Daniel chapter 9 verse 27, Partrani? Daniel 9 verse 27, Oo. at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng isang linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Yan yung abomination that make it desolate. Yung willful and deliberate and ultimate rejection sa ginawa ni Jesus para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. So yung 34 AD, stoning of Stephen, yung gospel, sa halip na yung mga Hudyo, ang bayan ng Diyos ang magdadala ng mensahe, ginamit na ngayon ng Panginoon ang mga Hintil. Pero nag-umpisa pa rin sa Hudyo. Kay si Saul na naging Pablo. Alam mo meaning ng Saul, Partrani? Great, dakila. Kasi yung pangalan niya galing doon sa first king of Israel Saul. Opo. Pero nung na-convert na siya, pangalan niya na Paul. Ang meaning ng Paul, insignificant. Walang value. Lumiit. No? So ganyan ang ating experience. From sobrang galing natin sa sarili natin, patungo tayo kay si Jesus lamang ang magaling sa buhay natin. 34 AD, the Jews as a nation rejected Jesus Christ by stoning Stephen. Ngayon, puntahan natin itong Matthew chapter 15, yung Canaanite woman. Aayusin natin itong issue kasi di ba last time na pag-aralan natin, bakit the many? Akala ko yung sacrifice ni Jesus dun sa cross para sa lahat, bakit the many? Titingnan natin, Matthew chapter 15, yung Canaanite woman. Di ba? Basahin ko sa Matthew chapter 15, 21 to 28. Jesus went away from there and withdrew into the region of Tyre and Sidon. So dito, papunta si Jesus sa mga Gentiles na lugar. And a Canaanite woman from that region, came out and began to cry out saying, nagmamakaawa itong Canaanite woman. Dito sa record ni Matthew, pababa, derogating yung description dito na Canaanite woman. Ibig sabihin, wala siyang puwang sa langit at babae siya, wala siyang value, wala siyang halaga. Pero nagmakaawa siya sa Panginoon, have mercy on me, Lord, Son of David, kasi yung aking anak ay puspos ng masamang espiritu. Tingnan mo yung answer niya, Partrani, sa verse 23. He did not answer her even with a word. Kung ikaw ang hihingi sa Panginoon, tapos sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer thee. Dito, face to face nakipag-usap yung babae, hindi man lang sinagot. Kasi maghihintay ang Panginoon ng buwelo. Tingnan mo pagkasunod nito. Sa kanyang pagtatahimik doon sa hinihingi ng babae, ang nag-react yung kanyang mga alagad. Parang tayo, mabilis tayo mag-react bago mag-isip. And his disciples came up and urged him saying, paalisin mo nga itong babaeng ito. Dahil kanina pa ito nangungulit
Sigaw ng sigaw sa amin o sa atin. Ngayon, sumagot na si Jesus dito sa verse 24. He answered and said, ito yung matindi, Patrani, oh. Meron ka bang Tagalog dyan sa verse 24? Ako, meron po. Anong Matthew sabi niyan? 15:4. Ngunit Oh, sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. oh. Akala ko isinugo si Jesus for the whole world. God so loved the world. Bakit dito kay Jesus? Remember, nandito tayo sa last week ng 70 years, ha? Bakit sabi ni Jesus, lamang, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Doon lang pala yung gawain niya. Ituloy natin, 25. Nandiyan ka ba, Sige Patrani? po. Oh, Verse mas maganda sa 25. Tagalog eh. Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Anong sagot ni Jesus sa kanya? Verse 26, siya ay sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Yan. Ngunit Kasi ang nangyari dyan, Patrani, yung mga hintil, ang tingin ng mga Hudyo, lalo na yung mga disciples ni Jesus, except Luke, siya lang yung Gentile doon. Ang tingin nila doon sa mga hintil, mga aso. So sa mga Hudyo, yung mga aso, mga ano yun, mga scavengers. Parang ang tindi naman nun, nanghihingi yung babae ng tulong kasi possessed ng masamang espiritu. Tapos sasabihin ni Jesus, hindi maganda na kukunin mo yung tinapay ng mga bata at itatapon lamang sa aso. Ikaw, Patrane, kung yan ang sasabihin ni Jesus sa'yo. Masama loob ko. Oh. Pero tinan mo yung babae. Tinanggap niya. Sabi niya, yes, Lord, aso lang kami. Pero, Panginoon, kahit aso kami, hindi kami nanginginain doon sa ibang lugar. Doon lang kami sa ilalim ng lamesa ng mga bata, naghihintay ng mga mumu ng aming mga amo. Kasi gusto ni Jesus i-expose sa kanyang mga alagad na itong babaeng ito, kahit aso ang tingin nyo sa kanya, masyang nakakaunawa at merong pananampalataya. Kaya hindi kumibo agad si Jesus para makita niya yung reaction ng mga disciples niya. Di ba yung reaction ng disciples niya na-expose, na rejected nila yung babae. Tapos sinabihan pa ni Jesus na hindi naman sinabihan ni Jesus yung babae na aso siya. Pero nagbigay ng talinhaga ang Panginoon tungkol sa mga bata na may tinapay, hindi pwedeng itapon lang sa aso. Pero tinanggap ng babae, alam ko po yun, Panginoon, na yan ang tingin nila sa amin. Pero Panginoon, tulungan mo ako. Kasi alam mo, kahit yung aso, grabe no? Kaya dineclare ni Jesus na itong babaeng ito, meron siyang dakilang o malaking pananampalataya. Mas naintindihan niya ang katotohanan na nandun kay Kristo. Sabi niya, it shall be done for you as you desire. And her daughter was healed at once. So dito, magkakaroon tayo ng idea ng transition na itong ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa mga Hudyo ay lilipat na dito sa mga hintil. Pero nakita natin, Patrani, aayusin natin ito. Bakit many ang ginamit? Tuloy tayo sa Matthew chapter 10, verses 5 and 7. Matthew chapter 10, verses 5 and 7. Tayo 5 po to dito. 7. 5 to 7. Ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, huwag kayong pupunta sa puok ng mga hintil at huwag kayong papasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano, kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa sa bayan ni Israel. At habang kayo ay umahayo, ipangaral ninyo at sabihing malapit na ang kaharian ng langit. Wow. Ang utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag kayong pupunta sa daan ng mga hintil o papasok sa bayan ng mga Samaritano. Kung hindi doon kayo sa mga nawawalang tupa ng bahay ng Israel.
So bakit yun ang utos ng Diyos? At sabihin nyo daw na ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Alalahan natin na yung mga Hudyo, nag-aaral din yun ng Torah. Alam nila. Kaya hindi sila ignorante. Nung rineject nila si Jesus, Christ was rejected not out of ignorance, but willful and deliberate. Alam nila. Kaya sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon sa nawawalang tupa. Di ba ito rin yung sinabi ng Panginoon doon sa babae? Balikan natin yung Daniel chapter 9 verse 26. Daniel 9:26. Daniel 9:26. Hmm. At pagkatapos ng 62 linggo, mahiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang sentuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas niyaon ay sa pamagitan ng baha at hanggang sa wakas nagkaroon ng digma, mga pagkasira at ipinasya na. Grabe, no? Desolation are determined. Anong ibig sabihin ito, Partrani? Ito palang pagdating ni Messiah, yung sarili niyang bayan mismo, na sila dapat ang pinagkatiwalaan ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang itinaas nila yung sarili nilang relihiyon, pagdating ng Messiah na siya ang ating katuwiran na magka-qualify sa atin sa kaligtasan, hindi nila tinanggap at gusto nilang i-establish na yung membership nila ng denomination nila o religion nila as Jews, yun ang magliligtas sa kanila. So yun ang nagdala sa kanilang pride as a nation na hindi nila kailangan si Jesus. They rejected Jesus Christ. Dito dumating yung pagkasira. Desolation that make it, abomination that they make it desolate. Ano yung abomination? Willful, deliberate, and ultimate rejection of the Messiah. Because of that, matindi ang nangyari sa kanila noong 70 AD. Punta natin yung Matthew 23:37-38, Partrani. Ng inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Kita nyo yung pagkasira, pagkawasak. Ang Panginoon mismo ang nagsusumamo sa kanyang bayan. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Bayan niya yan eh. Pinatay niyo ang mga propeta at binato niyo yung mga pinadala sa inyo. Hanggang gaano kung kayo iipunin na kagaya ng inahin, yung mga chicks, yung mga sisiw under her wings. Pero ayaw nyo talaga. So makikita nyo ang inyong bahay ay ano? It will be left unto you desolate. Wow! Yung kanyang pinagkatiwalaan sariling bayan, yun mismo yung ayaw makinig sa kanya. Okay, punta natin yung Luke chapter 19. Sa ating mga kapatid na kapananampalataya, ito yung iingatan natin. Ito yung ating denominational pride. Luke chapter 19, 40 to 41 to 42 muna tayo. Verses 41 to 42. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Verse 42. At sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapat ngayon, pawang nangagtatago sa iyong mga mata. Yan. Sinong kausap ni Jesus dito? Yung kanyang bayan, Jerusalem. Tumangis talaga ang Panginoon sa sarili niyang bayan. Kung alam mo lang sa araw na ito, anong araw na ito? Ano yung time na yon? Even you, the things which make for peace,
Ibig sabihin, dumating na sa inyong kaligtasan. At ngayon, tinanggihan nyo, ito ay mawawala sa inyo, sa inyong paningin. Verses, hi Prime, 43 to 44. Verses Lucas Ah, 19:43. Pagkat darating sa inyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at ikukublihan ka at gigipitin ka at magkabik sa magkabi-kabila. hmm. 44. At so ka sa lupa at mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kanyang kapwa bato sapagkat hindi mo makikilala ang panahon na sa iyo'y pagdalaw. Ano yung verse 44, yung first part, Ronnie, kasi medyo nag-choppy ka doon. At ilulugso ka sa lupa. Ilulugso sa lupa. They will level you. Yung you dito, yung bayan ng Jerusalem, to the ground and your children within you. Di ba nangyari na yun doon ginawa ni King Nebuchadnezzar sa bayan ng Israel? Yung mga nakasurvive, dinala niya sa Babylon, kasama doon sila Daniel. Pero ang point dito, Rani, ano ang dahilan? Bakit ganun ang mangyayari? Sapagkat because you did not recognize, ito na ang matindi, mga kapatid. Hindi nyo kinilala ang panahon ng pagdadalaw. Ano ba yung panahon ng pagdadalaw? Remember, nandito tayo mga kapatid sa prayer ni Daniel, chapter 9. Ano? Sabi ni Daniel, Lord, matatapos na yung 70 years according to the prophet Jeremiah. Yung resources ni Daniel, yung kanyang contemporary, si Jeremiah, bakit hindi na lang siya sa sarili niyang prophet naman siya, Patrani? Bakit hindi na lang siya sa sarili niya? Bakit kailangan pa niya? Dito mo makikita yung pagiging magpakumbaba. Kasi kung minsan, halimbawa tayo, pastor or teacher o magkasama tayo sa pananampalataya, meron tayong mindset na ano ba yung alam niya na hindi natin alam? Di ba? Pero si Daniel, ang resources niya ng kanyang pag-aaral ng kanyang vision, meron siyang pinagkukunan din doon kay Prophet Jeremiah. So ano tong because you did not recognize the time of your visitation? Puntahan nga natin yung Jeremiah chapter 29 verse 10, Patrani sa Tagalog. Ano? Luke chapter 9 verse 4 because Jeremiah chapter 29 verse 10. Titingnan natin itong because you did not recognize the time of your visitation. Jeremiah chapter 29 verse 10. 29 verse 10. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylon, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagbabalik niyo ng dakong ito. Grabe, ano? Ito yung prophecy na nawawala na ng pag-asa si Daniel pero na nagsusumamo siya sa Panginoon. Panginoon, makinig ka naman. Anong mangyayari sa amin? Akala ko magkakaroon ng kalayaan. So pagpunta ni Daniel doon kay Jeremiah, ito yung sabi ng Panginoon. Ito yung sinabi ng Panginoon na pagkatapos ng 70 years, matapos yun kasi may rebelde sila eh. Tandaan natin mga kapatid, ang pagrebelde ng kanyang bayan ay 70 years. Wow. Pagkatapos niyan, palalayain ko kayo, dadalawin ko, I will visit you and fulfill my good word to you and bring you back to this place, doon sa Jerusalem. Nakita natin yung kahalagahan, Patrani, ng word na visitation. Kasi doon sa Ten Commandments, may makikita natin doon na sabi ng Panginoon, dadalawin ko kayo from third to fourth generation, the iniquity of your fathers. Pag hindi natin naintindihan yung visitation, akala natin dadalawin yung mga pagkakasala at parurusahan tayo ng Panginoon. Para bang ang dating, nagbabantay lang ang Diyos
kung saan tayo magkakasala at parurusahan niya tayo. Mga kapatid, yung sinasabi ng Diyos na dadalawin, sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkakasala, kasama tayo ng Diyos sa lahat ng panahon upang palayain, iligtas doon sa ating mga kahinaan at pagkakasala. So ngayon, pinangako ng Panginoon ito kay Jeremiah at natupad na doon sa panahon ni Pablo. 34 AD. Pero hindi nila kinilala yung prophecy ni Daniel, kagaya rin natin sa mga kapatid natin, parang hindi na natin nabibigyan ng halaga yung pag-aaral ng prophecy ni Daniel. Yung personal na pag-aaral, patrani, masigla lang tayo mag-aral ng mga prophecy pag meron tayong mga program, na mga series, may mga speakers tayo. Pero individually, hindi tayo nag-i-spend time talaga ng... Kaya problema ng Panginoon na awang-awa siya sa kanyang bayan. Kailangan pala kilalanin natin yung time, yung panahon, yung oras ng pagdadalaw ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ito na yon. Kung yan ang nangyari sa Israel noon, may problema ang bayan ng Diyos. Bakit? Hindi naman natin sisisihin ang bawat isa sa atin, pero may dahilan pala ito, patrani. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Satan, who is the god of this world. Maliwanag si Pablo dito, no? Satan, who is the god, small g, of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Bakit? They are unable to see sa maluwalhating liwanag ng mabuting balita ng gospel talaga, patrani, ang atake ni Satanas. Kasi pag hindi na unawaan yung gospel, yung ating karanasan sa paglilingkod sa Panginoon, distorted. Kaya marami tayong mga kapatid, sa maawa ang Diyos, kahit doon lang ako sa may gate ng langit. Ano si Kristo? Dadalhin kanya sa langit para doon ka lang sa gate? Ang gusto ni Jesus, uupo ka doon sa kanyang trono. Di ba, patrani? Amen. Ha? Hindi yan ang gusto ni Jesus, doon ka lang sa gate kung saan-saan ka saan ka bahagi ng langit. Doon ka mismo. Tingnan niyo yung Revelation chapter 7. Doon niya pauupuin doon sa trono ng kanyang sariling luklukan at luklukan ng kanyang ama. So they are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. So sino nagbubulag sa atin? Siyempre, yung kaaway, kasi misery loves company. Gusto ni Satanas, may kasama siya doon pag picnic sa dagat-dagatang apoy. Tingnan mo, patrani, itong pwede pabasa sa Hosea chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. Isaiah chapter 4 verse 6. Oo. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay wag maging saserdote ko. Yamang iyong nililimot ang kautusan ng Diyos, akin namang kalilimutan ng iyong mga anak. Hindi. Ano ang dahilan, patrani? Sila ay magigipa dahil kulang sa kaalaman. Paano sila kinulang ng kaalaman? Hindi dahil lack of information, but because they have rejected knowledge. Ano itong knowledge na rineject nila? Yung mga salita ng Diyos sa magitan ng mga propeta. Di ba yun yung iyak ni Jesus sa Jerusalem? Pinatay niyo yung aking mga propeta at yung aking mga lingkod inyong binato. Kasama na doon si Stephen. So pag ang bayan ng Diyos sa ngayon, na we will be destroyed because of lack of knowledge, it is because we don't listen. We reject. Kaya napakahalaga, mga kapatid, by the grace of God, na maglaan tayo ng oras sa Panginoon personally at as a church corporately. Wow.
Mayang gabi dyan sa iyo, Partadones. Nandito din si Mama Nora, no? Ituloy natin. Isaiah chapter 42, 18, but, 18 to 20, sabi dito. Makinig kayo, kayong mga bingi. Patrani, kung bingi ka at sabihan kita na, Patrani, makinig ka nga. Anong feeling mo doon? Paano ako makakakinig? Ibingi nga ako. Akala ko sasama ang loob mo. So, akala ko sasama ang loob mo kung sabihin kita, Oy, bingi, Patrani, makinig ka. Hindi sasama ang loob mo dahil, Ibingi ako. pero, grabing sense of humor ng Panginoon, ano? Sabi niya, kayong mga bingi, makinig kayo. Kayong mga bulag, tumingin kayo upang makita nyo. Pero maintindihan natin dito na hindi talaga bingi yung kausap niya at hindi bulag yung kinakausap niya. Sabi ng Panginoon, who is blind but my servant? Or deaf yung bingi as my messenger that I sent. Who is blind as he is that is perfect and blind as the Lord's servant. Pwede pa basa sa Tagalog, Patrani, yung verse 20? Verse 20, ikaw na nakakakita ng maraming bagay, Oh. ngunit hindi bulay. Kanya mga tainga ay bukas, hindi niya dinig. Pwede pa ulit, Patrani, medyo choppy kayo eh. Isaiah 42 verse 20, ikaw ay Oh. nakakakita ng maraming bagay, ngunit Ngunit? hindi mo bulay. Ang kanyang tainga ay bukas, ngunit hindi niya dininig. Hindi dininig. So, intentional talaga, Patrani, ang naging problema ng bayan ng Diyos. Pwede pa pabasa ng Jeremiah chapter 6 verse 10. Jeremiah 6 verse 10. Kanino ako magsasalita at magpatotoo upang kanilang marinig? Narito ang kanilang mga pakinig ay ang kanilang pakinig ay pakinig at hindi mga kakinig. Narito ang salita ng Panginoon ay naging kadustaan sa kanila, sila'y walang kaluguran sa kanya. Grabe, ano? Yung sariling bayan mismo ng Diyos, yung literal Israel, yan ang mindset sa Panginoon nila. Tayo kaya ngayon, sa sobrang dami ng ministry ngayon, Patrani, yung iba nalilito, yung iba naman hindi na nakikinig kasi parang ano pa naman ang alam nila na hindi natin alam. Pero ang reality, by nature talaga, ayaw natin makinig sa salita ng Diyos. So yun ang nangyari sa bayan ng Israel. Hindi nila kinalala yung sabi ng Panginoon na pagdadalaw. John chapter 1 verse 10, Patrani. John chapter 1 verse 10. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya, gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Wow. Actually, yung ano diyan, hindi nakilala kundi hindi kinilala. Basahin mo sa verse 11 para malaman natin, makaintindihan talaga. Verse 11. Oh. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Yeah. So, pag sinabing sarili, hindi pwedeng hindi siya kilala. 'Di ba? Tama. Oh. So yan ang danger natin ngayon as people of God. Kasi pagdating sa activities, ang dami natin mga activities tungkol sa mga religious activities. Pero pagdating ng feeding of the word, more on dito sa anong gagawin natin para sa Diyos. Sa halip na kilalanin natin ano ang gagawin ng Diyos para sa atin. Ano bang kalooban ni Lord dito sa pag-raise up niya ng Adventist? Para patuloy tayo tuwing Sabado, sisimba, tapos mga activities?
ito ay tinayo ng Panginoon upang ibigay ang mensahe as warning sa buong sanlibutan na tayo ay ang sanlibutan ay nasa kadiliman at meron tayong liwanag ng ebanghelyo. Pero ngayon, karamihan ng ating promotion at mga preaching is actually denominational. Competition tayo lahat kung saan pupunta yung mga tao, sa ang denomination pupunta yung tao. So siguro panahon, mga kapatid, sa mga nakakapakinig, i-switch natin yung approach natin by the grace of God. Dadalhin natin yung mensahe ng Panginoon ng kanyang kaligtasan. Kaya lang lagi ang nakasingit dun yung denominational eh. Pag naliwanagan ng tao, wala naman sila bang pupuntahan kundi dito talaga sa turo na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin sa Adventist. Kaya lang siguro kumisan, biktima din tayo ng kailangan meron tayong number of baptism pagkatapos ng ilang gabi. Dati, ang mga pangangaral partrani ay 1 buwan. Ngayon ay umabot na lang ng 5 gabi lang yata. 7 days. Magtatanim tayo ng pechay ngayon, tapos, alam ba, nagtanim ka ng pechay ng linggo, tapos isasalad mo na kaagad sa Sabado? Ang tindi. Ano? Part Adonis dyan, nagsalad ka ba ng pechay mo na itinanim mo ng linggo? Medyo nakakatawa siya, pero ang totoo doon nalulungkot ang Panginoon. Kasi sa halip na yung mensahe niya ay i-apply natin sa ating sarili, wala tayong pwedeng may apply hanggang hindi natin kikilalanin ang ating Panginoon Hesus. Romans chapter 1 verse 21, Patrone. Romans chapter 1, 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nilawalhati nilang tulad ng Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Wow. So, dito mga kapatid, kasi gabi na dyan sa inyo, yung pag-reject nila by stoning Stephen 34 AD, hindi out of ignorance, kung hindi willful and deliberate. Kaya ang warning ng Panginoon doon sa Matthew 24 verse 15, para hindi tayo malito, pabasa nga Patrani sa Tagalog, Matthew 24:15. Matthew 24:15. Kaya pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Di ba yung Matthew 24:14? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all nations. Then shall the end will come. Ngayon, para maintindihan natin ng then shall the end will come, tinuro tayo ni Jesus mismo doon sa prophecy ni Daniel, na pag nakita nyo na ito, when you see the abomination of desolation. So maintindihan natin yung abomination of desolation sa prophecy ni Daniel na sinabi ni Jesus pag pinag-aralan talaga natin yung prophecy ni Daniel. So dito, yung abomination that make it desolate, yun ang nangyari sa kanyang bayan ng 34 AD. Sinabi na ng Panginoon na mag-aaral nito, magbabasa nito, intindihin niya. Paano natin maintindihan to? Under the guidance, the leading of the Holy Spirit. So yung kanyang sariling bayan, they willfully and deliberately rejected Jesus Christ as their Savior. Yun ang nangyari. Tingnan natin, Patrani, yung 70 AD. They rejected Jesus Christ 34 AD by stoning Stephen. Ito yung naging resulta sa prophecy ni Daniel that make it desolate. Bumagsak ang Jerusalem. Oo. So, ito ay account ni Josephus, yung Jewish historian. Kinote niya si Commander Titus. Sabi ni Commander Titus, it is God himself who is bringing with the Romans fire to purge the temple and is blotting out the city
brimful of corruption, as if it had never been. Hindi pa parang ito, ganito lang pangyari nito na hindi pa nangyayari, pero dito lang nangyari ito. Si Roman General Titus, sabi niya, we have certainly had God for our assistance in this war, and it was no other than God who ejected the Jews out of these fortifications. For what could the human hands of men or any machines do towards overthrowing these towers? Kinilala ni General Titus na hindi yung sarili nilang kapangyarihan as Romans ang naggiba nito. Grabe, no? So yun yung that make it desolate, abomination that make it desolate, by rejecting Jesus Christ, na walan sila ng protection, nag-take over na naman ang kaaway. Medyo mabigat yan. Ngayon, dahil gabi na, itutuloy ulit natin to, yung 70 weeks dito sa, hindi pa natin naayos yung 70 weeks. Bakit the many? Ano? Yung many, it points out to the Jews, kasi the gospel was preached to the Jews and to the Gentiles. Diba, Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jews first, and to the Gentiles. So yung palang message nito, yung mare, yung sinabi ni Gabriel kay Daniel, 70 weeks are determined upon thy people, doon mag-uumpisa dapat ang message sa kanya. Maintindihan nila, tanggapin nila, maranasan nila, at ibahagi sa sanlibutan. But they rejected Jesus Christ by stoning Stephen. Kuha natin? Oh. So 70 AD, Jerusalem was destroyed. Yun ang abomination that make it desolate. The wing of abomination will come, one who make desolate, even until the complete destruction. Walang kahit ayun isang bato na hindi matitibag. So sa magitan ng mensaheng ito, binibigyan tayo ng Panginoon na maging aware tayo as spiritual Israelites ngayon na hindi na mangyari ito sa atin. Kita nyo? So 70 weeks are determined upon your people and your holy city. Ngayon, ang karugtong nito sa next week na. So 70 weeks are determined upon thy people and your holy city. Ito yung mare, no? To finish transgression, make an end of sin, make atonement for iniquity, and bring everlasting righteousness, to seal up the vision. Anong vision ang isi-seal up pagkatapos itong mare? Yung Chadzon. Itong Chadzon, ito yung 2,300 evenings and morning. And prophecy, and to anoint the most holy. So, dito tayo magtatapos, mga kapatid. Itutuloy natin to sa linggo, pero tatapusin natin ito dito sa Daniel 7:24, itong 7 mahalagang bagay dito sa 70 weeks. To finish transgression, make end of sin, to make atonement for iniquity. Kailangan matapos muna itong tatlo bago niya maipasok yung everlasting righteousness at selyuhan yung Chadzon, the vision Chadzon, and prophecy to anoint the most holy. So mga kapatid, yung pagsasalangsang at kasalanan at kalikuan were consumed and absorbed at the cross by the atonement activity of Mare 70 weeks. So dito tayo, pag nakita niyo yung teleskopyo dito, ito yung confirmation ng pangako ng Panginoon ng kaligtasan. So sa darating na mga pag-aaral natin, dito tayo papasok sa sanctuary was cleansed. So nakita niyo yung lens ng teleskopyo dito, 490 by 2,300. Yung 490, 70 weeks, yan yung sa mga Hudyo.
sa mga Gentiles na nagdala ng message nito, papunta tayo ng 2,300 days. Ano? So, ngayon, sa pagtatapos mga kapatid, Jesus Christ brings in everlasting righteousness with His atoning sacrifice on the cross. So, the Mare vision, 70 weeks, has to run its full course before Hudson could be sealed. Ano tong Hudson? 2,300 days. So, ulitin nyo lang ito mga kapatid kung medyo mabigat kasi hindi natin tayo masyado nag-aano nito. Ulitin nyo lang, at least recorded siya. Hindi siya basta-basta, kailangan talaga natin pagtuunan ng pansin at paglaanan ng oras ang pag-aaral na ito. Napakahalaga nito mga kapatid. So next week, itutuloy natin ang warning sa atin dito. Kung nangyari ito sa mga Hudyo noon, baka nasa panganib din tayo ng rejecting Jesus Christ, yung kanyang mga instruction sa atin. Ano? So, ipag-pray natin to, Patrani, mga classmate ko dyan sa inyo, sa Facebook na nanonood ngayon. Let's examine ourselves. Kung tayo ba ay nakakonect dito sa prophecy ni Daniel para maihanda tayo, maging equip tayo, mag-bring ng pure, unadulterated, non-commercialized gospel sa prophecy ni Daniel. Akala natin yung prophecy ni Daniel, prophecy lang. Ito pala yung message ng salvation. Ililigtas tayo ng Panginoon doon sa Mare activity by finishing the transgression, putting sin to an end, and making atonement or reconciliation sa ating kalikuan bago niya maibigay yung everlasting righteousness na mag-qualify sa atin mula ngayon hanggang pagdating ni Jesus. Ano? So dito muna natin tatapusin ang ating 70 weeks part 2 para sa next week uli kasi hindi pwedeng i-shortcut ito, Patrani, ang ating pag-aaral. So, kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo isulat dyan o kaya reviewin nyo ito. Nandyan lang ito sa account ng Santiago Bukid, ang series natin dito, yung telescopic view of the cross. Patrani, dito muna natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon dahil mag-aalas 9 na ng gabi dyan sa inyo at may mga pasok pa bukas. Yan, thank you po, Pastor, sa isang napakaganda at malinaw na pag-aaral. Ang atin pong ganda talaga pag mayroon pong telescope, Pastor, at talagang malinaw nakikita natin ang nais na iparating sa atin ng Panginoon. Talagang malinaw ang pagbalahad ng vision na ito ni Daniel. At patuloy po nating idalangin mga kapatid, patuloy nating pag-aralan, patuloy nating saliksikin ang nakasulat doon sa o nakatala doon sa sulat ni Propeta Daniel na siyang katulad nga ni Propeta Daniel na hindi rin niya naunawaan, balit maraming salamat sa Banal na Espiritu na siya nagpaunawa sa atin na gusto nating maintindihan pa. Panalangin natin mga kapatid na patuloy pa nating maintindihan ang magandang balitang ito na nais ipabatid sa atin ng Panginoon. At wag din po natin itong pipingin sa ating sarili mga kapatid, atin din pong ibahagi sa ito sa ating pong mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating napaabot na ating pong influensya. Bago tayo mag-end, Pastor, ay nais ko pong batiin po yung ating pong mga nakasama sa gabing ito. Sister Merna Doctolero, si Brother Joseph Edison Lyson Doctolero Sr., si Ate Remy, magandang gabi sa iyo Ate Remy, magandang umaga po pala po dyan. Ganun din kay Sister Mercy, kay Brother Adonis Alvarez, kay Sister Leonora Dormeli, kay Ate Beth na may bahay ni Brother Rafi. Ganun din si Sister Desi Aronal dyan po sa Palawan. Magandang gabi sa inyo, Sister Desi. At ganun din kay Dorcas Anti-Type Person. Ayan, magandang gabi sa iyo kapatid. At sa mga hindi ko po nabanggit ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay ayon pong nakasama muli sa gabing ito.
At ito po atin po ipagpapatuloy mga kapatid sa linggo. Kaya wag po niyong i-miss ang programang ito. At bago dumating ang linggo, siyempre may daraan ng Huwebes. Mag-aral po ulit tayo sa Huwebes. At siyempre ibang topic po yung atin pong dinidiscuss pagdating po ng Huwebes. Kaya tayo po yung mag-i-end sa pamagitan ng panalangin. Pastor, kayo po ang mananalangin. Sige tayo manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay, may akda at katuparan ng aming pananampalataya. Muli kami nagpupuri ng papasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, na patuloy nyo kaming hinihimok sa magitan ng presensya ng Banal na Espiritu upang paglaanan ng panahon ng pag-aaral ng propesya ni Daniel na inyong pinagkaloob sa kanya upang kami bilang inyong mga anak na pinagkatiwalaan ng mensaheng ito at ng gawain ito ay maging epektibo ang gawain sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa at maihanda ang bawat isa sa amin sa maluwalhating pagdating ng aming Panginoon Hesus. Sa gabing ito, aking dinadalangin yung mga anak na nakikinig at makakapakinig pa sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay tutugunin sang-ayon sa inyong kalooban. Bilang inyong mga anak na mga mahihina, kayo ang aming lakas. Mga inyong anak na mga naliligaw ng daan, kayo ang aming katwiran at kayo ang aming pastol. Kaya sa gabing ito, sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalayan yung patuloy na pag-ingat, paggabay, at pagbibigay ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw, kayo ang aming pinapasalamatan, pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya aming inaasahan na inyong biyaya at pagpapala ng langit ang aming matanggap habang kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay. Kaya papuri, kaluwalhatian, magpapasalamat ay binabalik namin sa inyo, kalakip ng kapatawaran na aming mga kasalanan. Ito ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Part Ronnie. At sa lahat ng ating mga klase dyan, magandang gabi. Part Ronnie, balik sa iyo. Salamat po. Salamat. Thank you. Part Melvin. God bless. Good night. Good po, Pastor. Okay. So mga classmates dyan sa Facebook Live, good night sa inyo. God bless. Kita tayo sa Huwebes. Huwebes ay 8:30 para relax na yung time. Ano? Discover the power of God's grace. Yung Sunday natin ay Telescopic View of the Cross, Prophecy in the Light of the Everlasting Gospel. Patrani, saka na. Okay mga kapatid. Wala na. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes these truths
so real. Your boundless love is everlasting. Your saving grace is so